Yo mga Bangon, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Welcome to Team Bangon YouTube channel. So for today's vlog mga Bangon, nandito po tayo ngayon sa Barangay Balanak, Magdalena, Laguna. Pupunta po tayo mga Bangon sa inaalagaang lupa ng asawa ng pinsan ko na si Jural Gabumpa. So yan po yung may hawak po ng camera natin. At syempre mga Bangon, bago po tayo magpatuloy sa ating video, baka pwede po nating supportahan yung aking YouTube channel. I-click nyo lang po mga Bangon yung subscribe button na makikita nyo sa ilalim ng aking YouTube channel at notification bell. Baka pwedeng pa-support na rin po mga Bangon ng aking Facebook page. Paki-follow na lang po at paki-like and share mga Bangon. At ayun mga Bangon, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe at nag-support po sa aking YouTube channel. Ayun, diretso na po tayo mga Bangon sa ating vlog. So let's go mga Bangon! So yun na nga mga Bangon, nag-umpisa na po kaming maglakad papunta doon sa aming pupuntahan. At dahil medyo malaylay rin mga Bangon yung ating lalakarin, almost 2 to 3 kilometers, no, kaya mapapalaban na naman tayo sa lakaran nito at mababawasan na naman yung ating abs. Ang kagandahan lang mga Bangon, ito sa dadaanan namin ay maraming puno, no, kaya hindi tayo masyadong exposed sa init. At syempre yung paligid is nakaka-relax, medyo malamig sa pakiramdam. Kaya yan mga Bangon, so samahan niyo po kami hanggang dulo ng ating video papunta doon sa aming pupuntahan. At marahil mga Bangon tatanong kayo kung ano yung gagawin namin doon. So sasamahan ko lang naman mga Bangon yung aking pinsan na bisitahin yung inaalagaan na lupa ng kanyang asawa. Syempre para manguha na rin ng gulayin, no? Dahil alam naman natin na sa ganitong lugar mga Bangon, ang kalimitang kinabubuhay ng mga nakatira dito is pagsasaka at pagtatanim. Ito po yung dadaanan mga Bangon na papunta dun sa inaalaga ang lupa ng asawa ng pinsan ko. Yan. So napakatahimik po. Saka wala masyadong bahay dito mga Bangon. Puro puno, saka yan, puro puno ng saging, puro ng nyog. Nakakalungkot mong isipin mga Bangon na marami sa ating mga kababayan ang nakatira sa mga probinsya at sa mga ganitong lugar ay mas pinipili na lamang na manirahan na mas malapit sa syudad dahil hindi naman ganun kalaki ang kinikita sa pagsasaka at pagtatanim. Pero kung ako ang tatanungin mga Bangon, masarap manirahan sa ganitong lugar dahil presko ang hangin at napakatahimik ng kapaligiran. Walang gulo, walang ingay. Pero kapag sikmura na ang pinag-usapan ng mga Bangon, gagawin lahat para mapunan lang ang mga pangangailangan na hindi naman kayang tustusan sa pamamagitan ng pagtatanim at pagsasaka lamang. Ba't may bahay doon? Bahay ba? Ha? Yan mga Bangon, nandito na po tayo sa looban. Yan mga Bangon, so may tao doon sa bandang unahan. Hindi natin alam kung sino. Sino yun? Nag-uuling nga tayo eh. Sino na panggataw? Di ba asawa ng pinsan mo? Asawa ng kapatid ng asawa mo? Sa wakas mga Bangon, nakarating din kami dito sa inaalagaang lupa ng asawa ng pinsan ko. At naalala ko pa mga Bangon, itong lugar na to, ito pa nakatira yung asawa ng pinsan ko. At maraming magandang alaala na naiwan sa lugar na to. Pero dahil sa hirap ng buhay mga Bangon, at dahil hindi rin naman sapat ang kinikita ng pagsasaka at pagtatanim, kaya napag-desisyon na nilang mga Bangon na lumipat sa mas malapit sa syudad at mas malapit sa kalsada. At isa pa sa mga problema dito mga Bangon, napakalayo nito sa kalsada. At kung sakaling magkaroon ng emergency, ay napakahirap magkaroon ng access papunta sa ospital. Sa kasalukuyan mga Bangon, ang asawa ng pinsan ko ay pinili na lang mag-ibang bansa upang gustusan ang mga pangailangan ng kanyang pamilya. At ganoon na rin ang kanyang mga anak. At dahil napakahirap ng buhay ngayon mga Bangon na walang pinagkakakitaan, kaya walang choice kundi maipagsapalaran sa ibang bansa.
Ito lang ka, oh. Ito lang ka. Ganun po ito eh. Ito, oh. Ang malaki ng ano yan. Palong. Ito guys, meron tayo nakitang langka. Pwede na siguro yan, George. Malaki-laki niya, no? Ako na adyo. Ay, pambiran tayo lang. Dahil lang mo. Yun guys, so adyoin ko sana problema. Ang dami langgam. No, baka pag dating ko sa taas, pupugin ako nito. Ba pumasok na sa mga kasingit-singitan. At guys, may kawayan tingnan natin. Bakay. Ha? Ayun, mga kaya naman. Ayun. Isa. Isa ganun kalaki guys, pero sa balat kasi guys, parang gumidigo lang na siya. Itong isa guys. Ayan. So ngayon kasi parang hindi panahon ng langka ngayon, ano? Panahon ba ng langka ngayon? Panahon na din. So, kasi kakatapos na ng ano yun, ng rambot yun. Oh, magagama Ang dahil langgam. Ako sungkit, no? Ano to? Ha? Ako sungkit. Madami nga yun. Ilang isa yan. Dahil meron siyang kadikit na isang maliit na langka mga kabangon, no? Kaya nahihirapan tayong kunin. Dahil iniwasan natin na pati yung maliit madamay. Mapapansin nyo mga kabangon, hindi masyadong malaki yung langka na kinuha namin. Pero magulang na siya mga kabangon at hindi talaga siya lumalaki tulad ng ibang malaking langka. Para mapainabangan naman natin siya mga kabangon at hindi iba ang makinabang. Kaya kinuha na natin mga kabangon. Sabi ko sa'yo eh. Ayos mong kitig yan. Magaling talaga. So, kunin natin itong langka guys, no? Baka makuha pa ng iba. Ayan. So, ito na ito ilagay. So, problema, punit na pala ito. So, sa ngayon guys, langka pa lang nakukuha natin, no? Wala pa tayong nyog. Guys, so, kukuha ng panungkit yung pinsan ko, yan. Kukuha ng kawayan na panungkit. So ito palang kawayan na kinuha niya guys. Ito yung tinatawag na Taiwanak. Taiwanak, no? Taiwanak kasi maraming klase ng kawayan guys. May tinikan, may Taiwanak, may sina. So itong Taiwanak guys, ito yung binubukbok, no? Kaya hindi siya kalimitang ginagamit sa or hindi siya gamitin yung mga ganitong klase ng kawayan. Kasi binubukbok siya. Kumpara sa tinikan na kawayan sa sina, hindi siya binubukbok. Kaya itong ganitong klaseng kawayan hindi siya masyadong pinapansin. Oh, shoutout nga pala kay Jeneline, no? Kung mapapanood itong video na to. So ito nga pala yung asawa mo yan, si Jural, oh. So nagkakayas ng kawayan. Meron mo gandang bibos, ah. No? Biwas. Tuwid na tuwid eh. No? Sa biwas ba may nahuli pa? Meron pa? Asa madalang na, ano?
Balin. Ito guys, so meron tayo na itong papaya dito guys. Hindi mo lang wala. Nakaw, pinutulang mo pa kasi. Ang problema guys, tapos yung parokit niya. Mahaba kasi ito kanina guys, no problema, pinutulan. Kaya hindi umabot dito guys, so, kasi sobrang taas na ito. Ayan guys, eksakto, tabing daan pa guys, no. Buti na lang tayo yung nauna. Yan, so makakadalo din tayo ng puso ng saging. One point. Itong bira, buti ta. Daan no. Kung ano tuloy yung mabilis makita, yun pa yung hindi pa nakuha. Go. Ito pa malambot na Ito guys, so meron pa. Pangalawa guys, ayan. So sana umabot yung panungkit niya, no. Pag yung puso ng saging guys, tigpos na. So dapat ganito yung itsura niya. Ayan. So labas na yung mga saging niya. Kasi sayang naman kung yung puso ng saging niya is hindi pa labas yung mga saging. Tapos kukunin na. Ito guys, ito yung tigpos na, no. Pwede na itong kunin. Kasi halos sagad na guys yung saging niya, no? Yung maliliit na saging. Ayan, so dapat ganito yung itsura niya. Tusukin mo sa katawan, yan. Yo, nadali mo. Ayan guys, so pangalawa. Matagal-tagal na panahon na rin guys na hindi ako nakakatikim ng puso ng saging, no? So baka ngayon na lang ulit. Ano bang masarap na luto dyan? Ha? Ba't napyas mo? Bulok eh. Bulok? Yung the best na luto dyan, yung ano, ginisa? Ginataan? Kinilaw? Hindi po nakakain ng kinilaw niya. Buwa na yan eh. Sa puntong ito mga kabangon ay medyo nakakaramdam na kami ng uhaw. Pero isa sa mga naging problema namin mga kabangon is kung paano kami makakuha ng buko. Hanap tayo ng nyug dito. At yun nga mga kabangon, naiwan pa nung pinsan ko yung kanyang spike So nakuha natin na sana gagamitin namin sa pag-akyat ng buko. Pero yun nga mga kabangon, ito yung nalimutan ng aking pinsan. Ito guys. Kaya wala kaming choice kundi magpatuloy sa paghahanap na lang mga kabangon ng mga gulay at mga laglag na nyog at baka sakali na may nalaglag din na buko upang mapawi mga kabangon yung aming uhaw. Ito guys.
guys, pangalawa. Ah. So guys, may nakuha ulit tayo nyo. Ha? Kami. Yeah guys, ayan, nakahanap na tayo ng nyog. Yung ba yung ano mo? Ikan mo? Ayun, nakahanap tayo ng ano? Anong puto? Dito? Doon, ay sa tabing bako na meron. At sa hindi naasahan, mayroong dalawang lalaki na lumapit sa amin. Meron silang dalang panungkit ng nyog. At ito pala ay kalibin ng pamangkin ng asawa ng pinsan ko na si Jural. Mabuti na lang may dala silang panungkit at sa wakas makakainom na rin tayo ng sabaw ng buko na sariwa at bagong pitas sa puno. Wala. Masarap sa bahubukan. Yan, oh. Biro, wala nang sabaw yan. Ay na, sayang na. Ay, may inom eh. Lauhong. Lauhog, eh. Bukuan na yan, kaya nga buko. Yo guys, so yun na nakainom tayo ng buko ng sabaw. Sabaw ng buko pala. Nakainom tayo ng sabaw ng buko, no, kaya nawala na pawi na yung uhaw natin. So nga pala guys, so nakuha natin yung nyog. Sa 2, 3, 6, 8. So guys, so nakuha natin gulayin. Ayan, 2 puso sa 2 langka. Opia. So guys, it's time to go home na. Ayan, so magluluto pa tayo ng gulay. Ano George, doon natin guluto yung sa bahay ta? O ikaw na magluto? Hindi ako na magluto. Pagsamahin natin itong langka, ginataan, saka itong ano, puso. Pwede naman yun, di ba? Lagyan natin ng tulingan, no? So yun mga kabangon, hanggang dito na lang yung ating vlog. At syempre gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nag-support at nag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa nagsasubscribe mga kabangon, baka pwede natin i-subscribe ang Team Bangon YouTube channel at i-follow ang Team Bangon Facebook page mga kabangon. Malaking tulong na po ito sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. At maraming salamat mga kabangon sa pagsubaybay sa kwento ng buhay ng ating mga kabayan na nangarap at nagkaroon ng pag-asa at nagtagumpay sa kabila ng paulit-ulit na kabiguan. Maraming salamat mga kabangon.